EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 소포입니다. 2, 엽서입니다. 3, 편지입니다. 4, 카드입니다. 2번 지금 무엇을 합니까? 1. 편지를 씁니다. 2. 무게를 잽니다. 3. 돈을 찾습니다. 4. 우표를 붙입니다. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 중국으로 소포를 보내려고 합니다. 안에 무엇이 있습니까? 옷하고 책이 있어요. 4번 모니카 씨 계세요? 네. 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. 5번 베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 국제 특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. 그럼 국제 특급으로 할게요. Hello everyone! Welcome back sa ating channel, Korean with Grace. And thank you sa patuloy niyo na panonood sa ating lessons for EPS topic. And today, andito na tayo sa chapter 29. Malapit na tayong matapos guys sa book 1. Sa chapter 29 and then isang chapter pa para matapos natin yung book 1 ng Pyeongjeon Hangugo no, for EPS topic exam. Okay, so chapter 29, without further ado, so let's start na if you're ready. So mag-start na tayo. Chapter 29, 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. So, I would like to send a postcard to the Philippines. 엽서, no, 엽서 postcard. 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. For our learning objectives, we will be learning about sending letters and making requests. Tapos sa ating grammar point ay 으로 and 으십시오. And vocabulary and expressions about mail packages and delivery service. So yung mga padala-padala, mga parcel. Ganyan. Information and culture about express mail service or EMS. So, ayan siya guys, ang pag-uusapan natin ngayon. And dito tayo sa 대화 1 or dialogue 1. Dialogue 1. Ay, saan ka man? Mali pala yung ano ko. Mali pala yung na file. 29 na pala tayo, no? Chapter 29, track 91. 29과 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 엽서를 보내고 싶은데요. 어디로 보내실 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람의 우편 번호가 없네요. 우편 번호를 쓰세요. So, ayan siya guys. Isa pa. One more. 29과 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 엽서를 보내고 싶은데요. 어디로 보내실 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람의 우편 번호가 없네요. 우편 번호를 쓰세요.
So, ayan siya guys, no? 어떻게 오셨습니까? Why or how have you come? Or ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? So, ganyan siya, no? Meron siyang iba pang example dito. 어떻게 오셨습니까? 배가 아파서 왔어요. I have come because I have a stomachache. So, apuda, di ba, masakit. 아파서, masakit yung tiyan ko, kaya andito ako ngayon. Parang ganyan siya. 여기까지 어떻게 오셨습니까? How have you come here? 지하철로 왔어요. I have come by subway. So, ganyan siya. How can I help you? 어떻게 오셨습니까? Madalas siyang ginagamit sa mga, kunyari sa mga store, no? Mga stores, or sa mga hospitals, or sa mga banks, no? Ganyan siya. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Parang ganyan siya sa atin ba? tapos dito, 엽서를 보내고 싶은데요. I would like to send a postcard. 엽서는 엽서 postcard. tapos 보내고 싶은데요. 보내다, diba, is to send. Ko 싶다, gusto ko sanang mag-send ng postcard. 어디로 보내실 겁니까? Saan daw, no? Saan mo ito ipapadala? So, where do you want to send it? 필리핀으로 보낼 겁니다. Wow, starring tayo na Philippines. 필리핀으로 보낼 겁니다. Sa Philippines ko i-send. So, 을 겁니까? 을 겁니다 has the same meaning as 을 거예요, no? Sa future tense. Combine with 비읍습니까 and 비읍습니다 from chapter 27. So, balikan nyo, no? Yung chapter 27, same lang ito sa chapter 27 daw. It is often used to speak about the future, no? In a formal situation. So, for example, 우리 회사가 내년에는 더욱 발전할 겁니다. Or 발전할 거예요, diba? 할 거예요, 할 겁니다. So, same lang din sila ng meaning, no? Future tense. Our company will continue its growth next year, no? 발전할 거예요, 발전할 겁니다. Ganyan siya. Future tense. So, if you want a review, no, balikan nyo yung chapter 27. So, yan siya. Dito tayo, 엽서를 여기에 올려놓으세요. Dito nyo po ilagay. Or, dito nyo po ilagay. 그런데 받는 사람의 우편번호가 없네요. So, 우편번호 is zip code, no? 받는 사람, 받다, diba? 받다. 받다 is to receive. So, 받는 사람, yung magre-receive or receiver, no? Parang ganyan. 받는 사람의 우편번호 zip code 없네요. Wala daw yung zip code ng receiver. So, 우편번호를 쓰세요. Pakisulat po yung zip code dito. So, ayan siya guys. 모니카 씨는 왜 우체국에 갔어요? Bakit daw si Monica pumunta ng 우체국? 엽서를 보내려고 우체국에 갔어요. 엽서를 보내려고 우체국에 갔어요. So, yung topic natin no last chapter, 보내려고, kaya andun siya sa post office kasi magsisend daw siya ng postcard. 모니카 씨는 엽서를 어디로 보낼 겁니까? Saan daw niya ipapadala yung postcard? Sa 필리핀으로 보낼 겁니다. 필리핀으로 보낼 겁니다. Sa Philippines niya daw ipapadala. So, yan siya guys. Ito yung ating 우편물 or mail, no? 우편물, mail. 편지. 편지 is sulat, no? Letter. Letter, sulat. 편지. Letter. 편지 봉투. Envelope. 편지 봉투. Envelope. 봉투 is envelope. So, 편지 봉투. Envelope. 엽서. 엽서 is postcard. 엽서, postcard. And then 카드. 카드 is card. 편지를 쓰다. To write a letter. 편지를 쓰다. To write a letter. So, ngayon, di ba, wala namang nagsusulat ng liham. No? Sa liham. Wala na nagsusulat ng liham ngayon. Meron pa ba, no?
messenger na lang. Video call na lang, di ba? Pag andito na kayo. So, and siya, 편지를 쓰다, to write a letter. 우표를 붙이다. 우표를 붙이다, to affix a postage stamp. 우표를 붙이다. 붙이다 is yung magdikit, no? Magdikit. Or, idikit, no? 붙이다. 우표를 붙이다. 우표 is itong stamp, no? Postage stamp. So, 우표를 붙이다, to affix a postage stamp. And then, 편지를 보내다, to send a letter. 편지를 보내다, to send a letter. 외국에 있는 친구에게 편지를 보냈어요. I sent a letter to a friend in a foreign country. So, 외국에 있는 친구에게. So, yung friend niya daw na nasa abroad or nasa ibang bansa, 편지를 보냈어요. Nagpadala daw siya ng letter or ng liham. 편지를 보냈어요. 친구가 나에게 크리스마스 카드를 보냈습니다. 친구가, yung friend ko, 나에게 크리스마스 카드를 보냈습니다. Nag-send daw ng Christmas card sa kanya yung friend niya. So, ayun siya guys, no? So, dito, sagutan natin. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. So, dito sa baba, meron tayong email, 엽서, 우표, 카드, at saka 편지. No? Sa atin daw yan siyang i-connect. So, number 1, ito siya, di ba? 편지, letter. So, 편지, No, ayan, 편지. Tapos, Christmas card, di ba? Card. Christmas card. And then, 엽서, ito, di ba? Postcard. 엽서. Postcard. And then, ito, yung stamp na, stamp, 우표. 우표, stamp. Tapos dito, di ba, email. Email. So, madali lang guys, di ba? Yung tatandaan nyo lang, yung medyo mahirap dito is itong 우표, no? 우표, yung stamp niya dyan. At saka itong 엽서. 엽서 is yung postcard, no? 엽서. Tapos 편지. 편지 is yung letter, no? 편지. So, yan siya guys. Tapos dito tayo sa grammar 1 na 으로. So, it indicates the direction or destination of the action. Only nouns are combined, no? Yan, 으로. It indicates the direction or destination of the action. So, yung patutunguhan. No, it indicates yung patutunguhan ng action, no? So, inaano lang siya, dinidikit lang siya sa mga nouns. Or kinukumbine lang siya sa mga nouns. So, kapag jaum or consonant, 으로, yung ating dinudugtong. Kapag naman muom or vowel, o di kaya jaum consonant na real, 로 yung ating dinudugtong. So, for example dito, meron siyang 받침, 한국, 한국으로, papuntang 한국, papuntang Korea, no? Destination or direction. Saan papunta? 한국으로, pa Korea. Tapos dito, Manila. Manila, Manilaro. Manilaro pa Manila. Seoul. Seoul, pa Seoul. No, pa Seoul. Parang ganyan siya. So, it indicates the direction or the destination of the action. So, yung patutunguhan, no? Patutunguhan ng action. So, 어디로 가세요? Where are you going? Saan ka papunta? Manila로 갑니다. I'm going to Manila. Papunta po ako ng Manila. So destination, kung saan siya papunta. Parang ganyan. 내일 한국으로 갑니다. I'm going to Korea. bukas, no? bukas, 내일, no? 내일. 한국으로 갑니다. 내일 or bukas, pa Korea na ako. Or parang ganyan. Bukas, papunta na ako ng Korea. So, saan yung destination niya sa Korea? 한국으로 갑니다. Tapos,
오른쪽으로 돌아가세요. Turn right, no? 오른쪽. 오른쪽 is right. So, 오른쪽으로 돌아가세요. Paano ka? Pa-right ka, no? Turn right. Pa-right ka. Papunta ka ng right. Or ikot ka doon sa my right. Parang ganyan siya. So, 어디로 가세요? 마닐라로 갑니다. Papunta akong Manila. 내일 한국으로 갑니다. Papunta akong Korea bukas. 오른쪽으로 돌아가세요. So, ikot ka ng pa-right. Uro of destination versus of place. Guys, may nagdi-drill sa taas ng bahay namin. Hindi ko lang alam kung rinig sa recording, no? Ano ko maingay, may nagdi-drill. So, dito tayo sa uro of destination versus of place. So, uro and can indicate the destination to which an action is directed. Uro refers to the arrival point with verbs such as 도착하다, 이르다, 타르다, while is used to indicate orientation, direction, and a waypoint. Paano ba? Parang very maliit lang yung difference niya. So, uro focuses on the direction of towards. Other meaning din ng uro is pwede mo din siyang gamitin na towards. No, towards. So, ibig sabihin, di ba, yung direction, papunta, papunta. Towards, saan papunta? Sa, for example, yung kanina, di ba, Manila, no? Saan papunta sa Manila? Manilaru kayo. So, pa Manila. So, nag-focus siya sa direction. Itong si uro, while itong si yung focus niya ay sa, nandito na nga, di ba, place. Used to indicate orientation, direction, and a waypoint. So, yung focus niya ay nasa place. No? Itong uro ay focus niya ay direction, no? Towards. Something ganyan. Towards somewhere or towards something, no? Yung direction. By the definition na nilagay niya dito, indicate the destination to which an action is directed, no? So, mas focus siya sa direction, no? Pasaan ba? Pasaan ba yung direction? Whereas dito sa mas focus siya doon sa mismong place. 서울에 도착했다. Yung focus niya dito ay yung lugar, which means dumating na daw siya sa Seoul. So, dumating na ako sa Seoul. 서울에 도착했다. So, yung pinaka-focus niya ay dumating na daw siya sa Seoul, no? So, 서울로 도착했다, it's wrong. Tapos, dito, 부산에 떠났다. 부산으로 떠났다. 부산으로, saan siya papunta? Saan siya papunta, no? Yung direction. Papunta siya ng Busan, no? Yung mas focus siya sa direction, no? Towards Busan. So, 부산으로 떠났다. Papunta siya ng Busan. So, dito tayo sa more example pa niya, no? 대화를 읽고 맞는 답을 고르세요. 주말에 뭐 했어요? Anong ginawa mo last weekend? 부산으로 여행을 할 거예요. 부산으로, papunta daw siyang Busan, 여행을 할 거예요. So dito, kung mapapansin nyo, yung tanong is naka-past tense na, diba? 했어요. Ano yung ginawa mo last weekend? 주말에 뭐 했어요? Naka-past tense na. Tapos dito is future tense pa yung sagot niya. So, dyan pa lang, no? Mali na, di ba? Wrong. 부산으로 여행을 할 거예요. Wrong. So, dito, 부산으로 여행을 갔다 왔어요. So, 부산으로 여행을 갔다 왔어요. Pumunta daw siya ng Busan, no? Para mag-여행, no? Mag-travel. Travel siya pa Busan. So, correct answer is number 2. 갔다. 갔다 왔어요. 갔다 is 가다, diba? 가다. papunta. Papunta. 왔어요. 오다 is pabalik. So, 가다, 갔다, 왔어요 is from 오다 din, diba? 갔다, papunta,
tapos pabalik, ganyan. Papunta balik, no? So, ibig sabihin, pumunta siya, tapos nakabalik na din. Parang ganyan na siya, no? Pumunta, tapos napabalik na. Hindi ko alam paano ba eh. Pumunta, tapos bumalik, ganyan. Busan으로 여행을 갔다 왔어요. Or, doon daw siya galing ng Busan. So, 편지를 보내려고 합니다. 편지를 보내려고 합니다. I'm planning to send a letter. 어디로 보내실 거예요? 어디로 보내실 거예요? Saan mo po ipapadala? Check. 어디에서 보내실 거예요? It's wrong siya, guys. Wrong grammar. So, the correct answer is number 1. So, ayan siya, guys, no? Useful expressions. 좀 천천히 말씀해 주세요. Please speak slowly. 좀 천천히. 천천히 is 다한, slowly. 다한 말씀해 주세요. So, please speak slowly. 1,500원이에요. It is 1,500 won. 1,500원이에요. 죄송하지만 좀 천천히 말씀해 주세요. I'm sorry but please speak slowly. Or pwedeng dahan-dahan lang po sa pagsasalita or parang ganyan. So, yan siya, guys. Dito tayo sa dialogue 2. 대화 2. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. So, isa pa, guys. 대화 2. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. So, ayan siya, guys, no? 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. So, 베트남으로 소포를 is package. So, magpapadala po ako ng package pa Vietnam. 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 저울 is yung timbangan, no? 저울에 올려놓으십시오. pakilagay po sa timbangan. 호치민까지 얼마나 걸릴까요? How long do you think it would take to 호치민? So, 얼마나 걸릴까요? How long will it take? Ano ba yan sa Tagalog? Bali, parang ilang days po ba papuntang Ho Chi Minh? How long will it take? So, for example, Manila에서 한국까지 비행기로 얼마나 걸릴까요? So, how long will it take from Manila to Korea by plane? So, ilang oras ba? How long will it take, no? From Manila to Korea by plane. How long will it take? Ilang oras ba? So, yung duration ng time, no? Kung ilang oras or ilang buwan. So, ganyan. Or ilang taon. 얼마나 걸릴까요? How long will it take? tapos dito tayo, 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 배편 is yung by ship. So, 배, no? 배. 배 is barko, diba? 배. So, 배편 by ship. 한두. 한두 is one or two. 하나, diba, is one. Tapos, 둘, no? 둘 or 둘, no? two. So, 한두, one or two. So, parang ganyan siya. 배편은 한두 달 정도.
So, 한두, one or two, 1년에 한두 번 가족과 함께 여행을 갑니다. mga once or twice every year daw pumupunta ng trip yung kanilang family. So, one or two, so parang ganyan siya no, 한두 달 정도. 정도 is about, mga ganyan. So, mga mga isa or dalawang buwan. Mga isa or dalawang buwan pagka, by ship, no? So, about 일주일 정도 병원에 다녀야 합니다. I have to go to the hospital every day for about a week. So, sa atin, mga 1 or 2 weeks. So, parang mga 1 or 2 months. So, 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. So, mga about 10 to 14 days by airmail. 항공, no? 항공 by airmail or by plane, no? parang ganyan siya. 열흘에서 2주 정도 걸립니다. mga about 10 to 14 days pagka airmail. So, 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. So, this is urgent. I want to send it as fast as possible. 국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니까? 국제 특급 is yung ano nila dito? Express Mail Service, no? EMS. Express Mail Service. So, yun daw yung mas pinakamabilis. So, gusto mo yun na lang? 국제특급으로 보내시겠습니까? Is that okay? So, fastest service is EMS, no? 국제특급, no? Express Mail Service. Yun yung mas pinakamabilis. So, gusto mo yun na lang? Parang ganyan siya. 네, 그걸로 해주세요. Yes, that's great. So, 네, 그걸로 해주세요. Sige, sige po, yun na po. Sige po, yun na lang po. Parang ganyan sa atin. Okay, so, 베트남 호치민까지 항공편으로 얼마나 걸려요? So, from 한강 호치민 다오 항공편으로 by airmail 얼마나 걸려요? How long will it take? 열흘에서 2주 정도 걸려요. No? 10 to 14 days. 제일 빠른 우편은 뭐예요? Ano yung fastest or pinaka mas mabilis na mail? So, 국제 특급이에요. No? Express Mail Service ng Korea. So, ayan siya guys. Dito tayo sa vocabulary 2, supu, package, or tekpe.